Shen Qingcheng, patay na si Chu Chengfeng. Ibigay mo lang ang Wuji Quan ko. Hindi ko kayo pahihirapan. Tatay, dalhin mo si Xiao Chuan. Qingcheng, Kung hindi, wala tayong takas. Xiao Chuan, panoorin mo. Huling beses na ituturo ko to. Inay, Qingcheng. Anong gagawin mo? May sugat ka. Kung pilitin mo ang Wuji Quan, mamamatay ka. Xiao Chuan, tandaan mo sila. Lahat sila may dugo ng aming pamilya Chu. Lason ka. Hindi mo ako kalaban. inay, Tatay, inay. 8 taon na. Natapos ko rin ang Wuji Quan. Mabibigyan ko na kayo ng hustisya. Xiao Xuan. Anong nangyari kay Lolo? Nagsasanay na naman. Alam ko, gusto mong maghiganti, pero bata ka pa. Hindi matututunan ang Wuji Quan sa ilang taon lang. Maami pang panahon. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Ikaw na lang ang meron ako. Lanan. Lolo. Kain na. Ano to? Para sa tao ba to? Bata, buti nga may makain ka. Nga. Tingnan mo, may sabaw, gulay at karne. Masustansya. Kainin niyo nga sa harap ko. Gusto mo ng away? Kayong dalawa ang may gusto. Hoy, Xiaoxuan, huwag. Xiaoxuan, okay pa to, makakain. Lolo, umalis ka diyan. Anong ginagawa mo? Noong ikinasal ang pinsan kong si Shen Qingcheng sa pamilya Chu, wala akong 2 taon, pinatay ang buong pamilya. Kayong dalawa lang ang nakalikas. Isang matanda at isang bata, mga walang kwenta. Hindi ko kayo pinatay para maghiganti. Sobra na ang pagditiis ko. Kikin, kasalanan ng pamilya Chu ang nangyari kay Qingcheng. Kainin mo to. Ikaw. Tol, pihikan ka pa? Kainin mo yan. Kikin. Alam kong may kasalanan ako kay Qingcheng. Ako na lang ang pag-initan mo. Huwag mo sanang idamay si Xiaoxuan. Kailangan pa niyang magsanay ng Wuji Quan para maghiganti para sa magulang niya. Wuji Quan. Sino ba ang hindi alam na napakahirap matutunan ang Wuji Quan? Dati, ang ate kong guro ay isang henyo sa martial arts. Pero 50% lang ang natutunan niya. Ikaw, matanda, buong buhay kang nagsanay, 20% lang ang alam mo. Siya. Isang batang takas lang. Kahit bigyan mo pa siya ng 10 o 20 taon. 100 taon pa, anong magagawa niya? Ano, bata, gusto mo akong suntukin? Sage, unahan na kita, 3 hakbang. Sinabi mo yan ha. Hoy, ha. Hoy. Ha, ang galing ng ensayo ngayon na. Pahinga muna tayo, tapos na. Xiao-san. Hoy. Master, ngayon sa Yunchao, mabilis ang pag-unlad ng Wang family. Magsanay kayong mabuti. AMM. Nasaan si senior brother? Master, sabi ni senior brother, pupunta siya sa likod bahay. Padalhan ng pagkain si Xiaoxuan. Magdala ng pagkain. Maaasahan ba siya? Siya pa nga ang pinakabuli kay Xiao Chuan. Sabihin mo, ano ba talaga ang ginagawa niya? Junior aunt. Si senior brother, kinainan na naming mga tira. Pinaghalo-halo niya at dinala doon. Ano ang sinabi mo? Bakit hindi ninyo siya pinigilan? Mamaya na kayo pag-usapan. Master, sabi ni senior brother, ang Chu family ang pumatay kay senior aunt. Libre lang silang kumain sa Shen family. Kaya hindi niya matangga. Kalokohan. Si Xiaoxuan ang anak ng kong guro. At pinaglaruan ninyo siyang lumaki. Dito ang tahanan niya. Emi. Wang Qiang, ano ba ang ibig mong sabihin? Ano?
mag-challenge ng dojo. Senior brother, may problema. Si Wang Qiang, mag-challenge siya ng dojo. Ano? Hanapin si Xiao San. Master Shen, akala ko'y magkakagulo pa para sa inyong mga Shen. Pero ganoon lang pala, yung Master Wang. Wala namang perang usapan ang mga Shen at Wang. Ano ba ang pakay ninyo ngayon? Simple lang. Kailangan naming Wang ang inyong Shen Family Martial Arts School. Ipagkaloob ninyo po ito, Master Shen. Sa amin, yung Master Wang. Ang lalakas ninyong maghari-harian, mga Wang. Mahusay ang galing ng taong ito sa martial arts. Master. Dahan-dahan, Master. Challenge sa dojo. Ano ba kayo, mga Wang, para manghamon sa dojo namin, mga Shen? Sino ba ang asong kumakahold yan? Ikaw? Yung Master Wang. Maamin na kayong naangking dojo. Dahil nandito na kayo, subukan nating maglaban. Sage. Ayos. Isahan, hanggang sa walang tumayo. Kapag nanalo kayo, hindi na kami Wang makikialam. Pero kapag natalo kayo, ang Shen Family Martial Arts School ay mapapasa amin na. Pumirma na, Master Shen. Huwag, Xiaoxuan. Mali, Tito. Kapag natalo tayo, mawawala ang dojo. Bakit kapag sila ang natalo, wala namang mangyayari? Oy, bata, matalino ka pala. Pero wala tayong magagawa. Pipirma ang tito mo, gusto man niya o hindi. Huwag kang mag-alala, Xiaoxuan. Hindi matatalo ang tito mo. Sage, Master Shen, sino ang mauuna sa pagtanggap ng suntok? Aray! Sumuko na lang kayo para hindi kayo masaktan. Sumuko! Iyan ang problema ninyong mga Wang. Ayos! Magaling! Magaling! Talagang maraming pagbabago ang Bago Ashang, ngunit hindi matatag ang pundasyon mo. Tiger Crane Double Form. Kikin, mag-ingat. Tiger Crane Double Form? Pa sa akin, asong nagpapanik na nanggugulpi. Eldest Senior Brother, ikaw lang? Walang kwenta. Sinong walang kwenta ang sinasabi mo? Kung ganyan lang ang mga tao sa inyong mga Shen. Mukhang wala ng saysay ang pagpapatuloy ng laban. Ano sa palagay mo, Master Shen? Master, ako. Sino ang susunod? Nagmamadali ako. Maami pang dojo sa Yunchao ang naghihintay para hamunin ko. Nakita ninyo lahat? Yan ang kapalit ng hindi pag-ensayo ng mabuti. Serves you right. Ako na. Tita, hindi mo siya kayang talunin. Chu Xiaoxuan, ano ba ang ibig mong sabihin? Mga walang kwenta kayo mga Chu, pero hindi ibig sabihin na ganoon din kami, mga Shen. Tumahimik ka. Huwag kang mag-alala. Alamang kita ang ginagawa niya. Shen Ruoksu ng Shen pamilya, mangyaring magturo. Matagal na akong narinig ng Shen pamilya ay may dalawang magagandang dilag. Ang isa ay namatayan na ng asawa. Ang isa naman ay hindi pa nag-aasawa. Bakit hindi ka na lang mapakasal sa akin? Sa wakas, ang aming Wang pamilya ay hindi kasing walang kwenta ng Chu pamilya. Ikaw lang. Hindi ka karapat dapat. Mabuti. Suntok na mabuti, tiyahin. Ang ganda ni Ruotsue. Magaling din sa martial arts. Talagang hindi mo ba isipin? Kung ikaw ay magpakasal sa akin, baka hayaan ko na ang inyong Shen pamilya. Wala kang nangangarap kumain ng gansa. Iyahin, suntukin mo siya. Batang hamong, ang iyong ama na ganoon kawalang kwenta, ay nakapag-asawa ka kay Shen Qingcheng. Hindi ba't mas magaling ako kaysa sa iyong ama? Bakit hindi mo ako gawing ama? Tulungan mo akong kumbinsihin ang iyong tiyahin. Ikaw, Kahit namatayan ng asawa ang aking biyanan, mas magaling siya sa iyo ng 10,000 beses. Kanina lang, ako ay naawa lang sa magandang dilag. Talagang akala mo may kakayahan ka. iyahin. Ayos lang ako, tiyahin. Isa pa.
Ingat, Ruochu. Ang bango talaga ni Ruochu. Bitawan mo ako. Sige, pumili ka. Pumayag kang ibigay sa akin ang Shen pamilya. O kaya, ito ay napakabastos. Magpakasal ka na lang sa akin. Hinding-hindi. Huwag mo akong pilitin na saktan ang magandang bulaklak. Wang Qiang, bitawan mo ang aking tiyahin. Batang hamog, gusto mo ring sumali. Sige. Tama na. Dapat nang tapusin ito. Mabuti. Suntok na mabuti, guro. Lolo, tingnan mo. Mabuti. Suntok na mabuti. Ganyan lang ang kakayahan mo at nangahas ka pang manghamon. Umalis ka na rito. Pagod ka na, Ruochu. Ang aming guro ay hindi kasing walang kwenta ng Chu pamilya. Mangahas kang hamunin ang aming Shen Dojo. Hanap ka ng kamatayan. Shen Yishan, inaamin kong may konting kakayahan ka. Ngunit ngayon, ang Shen Dojo ay siguradong mapapasakin. Ginoong Benchan, patayin siya. Tito, Ang galaw na ito ay hindi parang martial arts ng Dacia. Lolo, sino ito? Nakapagpatumba pa siya kay Tito. Asong hapon. hapon. Ginoo Chu, tama ba ang nakita mo? Ang pakikipagtulungan sa mga hapon ay isa sa 3 malalaking kasalanan sa mundo ng martial arts. Hindi ko malilimutan habang buhay ang ganitong klase ng galaw. Noong mga panahong iyon, sa mga misteryosong tao, mayroong ganitong estilo ng laban. Tinatawag itong karet. Hoy, matanda, hindi ko inaasahang may alam ka pala. Kung ganito ang sitwasyon, Ginoong Benchan, tapusin natin ito ng mabilisan. Wang Qiang, sa pakikipagtulungan ninyo sa mga hapon, ang inyong Wang family ay lumabag na sa 3 banal na daan. Lumabag sa 3 daan. Ha 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 ha. Shen Yishan, mas mabuti pang isipin mo ng mabuti kung paano ka mabubuhay sa kamay ni Ginoong Benchan. Nakalimutan kong sabihin sa inyo, nitong 2 taon, ang aming Wang family, ang pumuksa sa 2 lalawigan at 13 martial arts school. Lahat iyon ay dahil sa mga nagawa ni Ginoong Benchan. Ngayon, ako ang maghihiganti para sa 2 lalawigan at 13 pamilya. Master, 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 Master. Shen Yishan, akala ko may kakayahan ka. Pero ganyan-ganyan ka lang pala. Impossible. Ang bagwa palm ng aking master ay perpekto na. Paano siya matatalo ng hapon na ito? Ang martial arts ninyong mga dayuhan, maliban sa Wuji Fist na maaring makipagtagisan sa akin. Ang iba ay basura. Tulad ng inyong Shen family, basura. Hanapin ang 3. Hoy, Xiaoxuan. Tiyuhin, marunong ako ng Wuji Fist, pwede akong lumaban. Batang hamong. Marunong ka ng Wuji Fist? Bago namatay ang tatay mo, 30% lang ang alam niya. Ikaw, nagsisimula ka pa lang ba? Xiaoxuan, alam ng tiyuhin mong mabuti ang intensyon mo. Pero hindi ka pa nakakapasok sa tunay na Wuji Fist. Hindi mo siya kayang talunin. Hindi tama, Master. Ang batang hamog na iyon ay hindi marunong ng Wuji Fist. Pero ang matandang iyon ay marunong. Hayaan mo siyang. Iyon ang iyong Grandmaster, hindi matanda. Siya ang iyong junior brother. Hindi, batang hamog, magsalita ka ng maayos. Opo. Grandmaster. Junior brother. Ngunit ang 2 nilang iyon ay nanirahan sa aming Shen family ng ilang taon nang walang ginagawa. Ngayon may problema ang aming Shen family. Dapat lamang na tumulong sila. Kikin, ano ang balak mo? Ang Grandmaster ay mahigit 70 taon na. Si Xiaoxuan ay 15 taon pa lamang. Gusto mo silang 2 ang umakyat sa entablado? Gusto mo bang mamatay sila? Master. Ngayon, siya lang ang marunong ng Wuji Quan. Kung hindi siya ang aakyat, ibig sabihin ay gusto nilang patayin ang Shen Family Martial Arts School. Master, ginawa ko ito para sa Martial Arts School. Master, walang utang na loob. Paano kita napalaki ng ganyan? Walang utang na loob. Tito, kaya kong umakyat. Chu Xiaoxuan, huwag kang magpangga. Kung talagang mahal mo ang Shen Family, sabihin mo sa lolo mong umakyat na siya ngayon. Chen Kekin, sasabihin ko sa'yo. Kahit mawala ang Shen Family Martial Arts School ngayon, hindi natin hayaang pumunta ang Senior Chu para mamatay. Sige na, matanda, huwag kang makunwaring hindi nakarinig. Gusto mo bang magrebelde? Yishan, tama na. Senior Chu. Ayaw mo ba? Oas na pa umakyat ako. Senior Chu. Ngayon, wala ng tao ang Shen family. Oras na para ako, ang matandang ito, ang pumalit.
Senior Chu. Mayroon ka ng internal injury. Kung may mangyari sa'yo sa ring, paano si Xiao Xuan? Kailangan pa niyang maghiganti para kay King Cheng. Maghiganti. Ngayon, hindi na natin mapoprotektahan ang martial arts school. Anong paghihiganti pa? Tumahimik ka. Yishan. Tama si Kikin. Noong araw, hindi ko naprotektahan ang Shen family. Lalo na hindi ko naprotektahan si King Cheng. Kasalanan ko iyon. Ngayon, hindi ko na muling hahayaang mawasak ang Shen family. Senior Chu. Xiao Xuan, ito ang iyong pangalawang tahanan. Senior Chu. Lolo. Mabait na bata. Hahaha. Shen Yishan. Mukhang wala ng tao ang Shen family. Pinapalabas nila ang matandang may sakit na ito. Hindi ba sila natatakot na mapatay siya ng isang suntok ni Ginoong Benchen? Sabi nga nila, ang suntok ay natatakot sa kabataan. Ngayon, susubukan ko ang kakayahan ng Hapons na ito. Gagawin kong maganda ang iyong pagkamatay. AME, Xiao Xuan, panoorin mo ng mabuti. Ito ang itinuro sa iyo ng lolo mo. Huling teknik, Xuan Bukwan. Xuan Bukwan pala ito. Nakaka-interest. Nakapasok ang kamay sa hangin. Ang ganda, baka talagang mananalo si Ginoong Chu. Matagal nang may malubhang suga si Lolo. Wala nang lakas ang Wuji Fist. Ingat, Lolo. Lolo, Ginoong Chu. Okay lang. Lumalabas lang ang lumang sugat. Kahit hindi na tulad ng dati. Pero para talunin ang isang hapon. Sobra-sobra pa, AME. Lolo, akala mo matigas ka lang sa edad mo. Matigas din pala ang bibig mo, Ginoong. Sa laban sa Dacia, hanggang punto lang, kung hindi ka pabababa. Walang patawad ang mga suntok, Ginoong Chu. Bumaba ka na, ito ay sariling gawain ng pamilya Shen. Xiao Chuan, pakiusap mo na si Ginoong Chu. Ruo Chu. Hindi. Noon, pinakiusapan ko si King Cheng na dalhin si Xiao Chuan. Ayaw niya ngayon. Huwag mo akong pakiusapang bumaba. Maliban na lang kung patay na ako. Kung hindi, walang sinuman ang makakapagpabagsak sa pamilya Shen. Ayaw ng mabuting pakikitungo, gusto ng masama, Benchan, patayin mo siya. Kung ganoon, ipagkaloob na natin ang gusto mo. Sage, ang galing talaga ng Wuji Fist. Naiintindihan mo ba, Xiao Xuan? Lolo. Xiao Xuan, Hapon, nanloko ka, wala kang hiya. Xiao Chuan, umirma ka na kasunduan ng buhay at kamatayan, responsibilidad mo ang buhay mo. Walang sinabing bawal manloko. Kasalanan na matandang ito, hindi nag-ingat. Wang Qiang, nakikipagsabuatan ka sa hapon. Sasabihin ko sa iyo, malalaman din ng mga mandirigma ng Daxia. 2 probinsya, 13 pamilya, ganyan din ang sinabi bago mamatay. Ano ang nangyari? Lahat kinain ng aming pamilya, Wang. Ikaw naman, binibining Ruotsu. Hindi mo ba talaga ako papakasalan? Malapit nang mamatay ang matandang ito. Xiao Xuan. Hindi pa ako patay. Matanda. Matibay ka pa pala, Sage. Lolo. Huwag na. Lolo. Huwag na. Sage, sumuko na kayo at ibigay ang Shen Family Martial Arts School. Hindi na kailangan masaktan ang matanda. Ano sa tingin mo, Master Shen? Papatayin kita, hapon na aso. Xiao Chuan, hindi kita papayagang pumunta. Hindi ka pwedeng magkaroon ng problema. Ikaw na lang ang natitira para kay At sa Chu family. Hindi ko kayang panoorin na nasa kanila si Lolo. Hindi ko rin kayang panoorin na maagaw nila ang martial arts school. Kung walang kayang lumaban mula sa Shen Family Martial Arts School, akin na ang Shen Family Martial Arts School. Kasama ako. Ano?
Ang malaking Shen family, ngayon ay mapipilitan na. Magpadala ng isang bata sa entablado? Mga basura talaga ang mga taga-Dacia. Nagpapadala pa ng bata para sumalo. Xiao Xuan. Huwag kang lumapit. Lolo, Kailangan mong mabuhay na maayos. Mabuhay ka at pag-aralan ang Wuji Fist. Maghihiganti ka para sa iyong mga magulang. Para kay Lolo. Para sa Shen family. Maghiganti. Ka. Hapon na aso. Ang matanda kong ito ay hindi pa patay. Basura ng Dacia. Basura. Lolo, Xiao Xuan. Lolo, Xiao Xuan. Lo- Huwag kang pumunta, Xiao Xuan. Lolo, pesensya na sayo, matanda. Papadala ko agad ang apo mo para sumama sayo. Patayin mo na. Lolo, Huwag. Kuya, sumuko ka na. Baka mamatay talaga si Senior Chu. Hindi pwedeng sumuko. Mawawala ang Shen family kapag sumuko. Ako ang susuko. Huli na para sumuko ngayon. Patayin mo siya. Inay. huwag. Sinabi kong tumigil ka. Mabuti, si Xiao Chuan siya. Ben Chan, anong nangyari? Imposible, paano ako natatalo ng isang bata? Ako ang pinakamalakas na mandirigma sa malaking silangan. Kuya. Xiao Chuan, natapos na ang Wuji Quan. AMM, imposible, buong buhay niyang inaral yon na matanda. Hindi pa rin niya nakaya. At nasuntok lang ng isang bises ni Ben Chan. Paano itong bata? Lolo, Xiao Chuan. Xiao Chuan, huwag kang umiyak. Xiao Chuan. Lumaki ka na. Lolo, Bilisan mo, sagipin si Senior Chu, Sage. Senior Chu. Xiao Chuan, pesensya na sa'yo noon. Ngayon, ipinagkakatiwala na namin sa'yo ang Shen Family Dojo. Gagawin namin ang lahat para gumaling si Senior Chu. Halika. Halika, ingat. Ganon lang. Pero mga langgam lang kayo sa malaking tsiya. Paano ako matatalo? Xiao Chuan, inga. Imposible, ikaw na bata. Paano mo naiwasan ang atake ko? Imposible. pinatay mo ang lolo ko, paparusahan kita. Ben Chan, kung hindi mo kayang talunin ang isang bata, magharakiri ka na lang. Impossible. Kaming mga mandirigma na malaking silangan. Hindi talo sa kanya. Suan Bukwan. Ito'y impossible. Mabuti, paano nangyari, talo si Ben Chan. Walang kwenta, bumangon ka, walang kwenta. Yung Master Wang, anong sinabi mo kanina? Challenge, tuloy mo, anong iniyakan mo? Yung Master, anong gagawin natin? Natalo na si Ben Chan. Umalis na tayo, umalis na ngayon, paano tayo? Magpapakita sa Yon Zhao. Esensya na, yung Master. Anong ginagawa nyo diyan? Bilisan nyo, sabihin sa tatay ko. Bumalik na ang Chu family Wuji Quan. Bilis, si yung Master. Kumusta? May sugat ka ba? Wala. Naramdaman ko lang, makakaganti na ako para sa aking mga magulang. Alam ng tiyahin ko. Kapag gumaling na si Senior Chu,
Sasamahan kita ng tiyahin mo para maghiganti. Pero ngayon, kailangan nating harapin ang problema sa harap natin. Yung Master Wang. Ang mga hapon mong dinala ay ganoon lang. Salamat sa pagpapahintulot. Anong sigaw-sigaw? Akala mo ba talo na ako? Sa tingin mo, may makakatalo pa kay Xiao Xuan? Isang bata lang yan, ilang taon lang nag-ensayo na suntukan. Akala mo ba may kakayahan talaga yan? Lahat, sumugod. Sugod. Anong ginagawa ninyo? Takot kayo sa isang bata? Yung master, yun ay Wuji Fist. Baka dapat na tayong umatras. Umatras? Sabihin ko sa'yo. Ngayon, kahit buhay ang kapalit, hihintayin natin ang pagdating ng tatay ko. Kung hindi, paano na ang mukha ng aming Wang family? Hindi pa nga natin matalo ang Shen family. Yahin ako na. Sige, paluin mo lang hanggang mawalan ng malay. Huwag kang lalapit. Walang kwenta. Yung Master Wang, mukhang wala talagang kakayahan ang Wang family. Kaya humingi pa ng tulong sa mga hapon, hindi inaasahan, na isang suntok lang ng pamangkin ko, nawalan na sila ng malay. Ha. Shen Yishan, pagdating ng tatay ko, sana ganyan ka pa rin katapang. Kuya, malakas ang Wang family, masyadong mahirap. Mahihirapan din ang Shen family. Baka pwedeng itigil na natin ito. Ngayon ka pa natakot? Huli na. Sasabihin ko sa inyo, ngayon, talagang lulupigin ko ang Shen family. Huwag kang mag-alala, tiyahin, nandito ako. Walang makakagalaw sa Shen Family Martial Arts School. AMEA, isang bata ka lang, akala mo ba dahil nag-ensayo ka ng ilang araw ng Wuji Fist, ay wala nang katulad mo sa mundo? Sasabihin ko sa'yo, ang tatay kong si Wang Fengli, ay pangpito sa Great Xia Heroes Ranking. Akala mo ba dahil nag-ensayo ka ng ilang araw ng Wuji Fist, ay makakagawa ka na ng gulo? Subukan natin. Hindi kita takot, lalo na ang tatay mo. Bata ka, binibigyan ka lang ng mukha. Xiao Chuan, mag-ingat. Bata, kung patayin mo ako, ipapabaon ko ang buong angkan ng Shen sa libing kasama mo. Ang pamilya Shen ay ang aking pamilya. Walang sinuman ang makakasira ng aking tahanan. Sino ka? Punong Shen, naghahamon lang ako. Kailangan mo pa bang pumatay ng lahat? Guro Qian. Binata, inutusan ako ng among upang pangalagaan ang iyong kaligtasan. Punong Shen. Ano sa tingin mo? Tiya. Sino iyan? Lakas talaga ng enerhiya ng espada. Itong si Qian Wanjian ay kasampu sa listahan ng mga pinakamatatag na mandirigma ng Daxia. Sinasabi na noong mga nakaraang taon, siya ay isang tao na may dalang espada. Pumatay ng 10,000 kalaban. Siya ang pinakamahusay na eskrimador ng Daxia. Batang bastos, halika, patayin mo ako ulit. Tingnan natin kung mas mabilis ang kamao mo o ang espada ni Guro Qian. Kung ganon, paano naman ang aking Wuju Fist? Hindi mo pa natutunan ang Wuju Sword Technique. Kapag natutunan mo na, baka pwede ka nang lumaban. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng araw na ito, hindi ka na lalaki pa. Guro Qian, patayin mo na sila. Guro Qian, gumalaw ka na. Patayin mo itong mga basurang ito. Binata, utos ng among. Itigil na natin ito dito. Inutusan ka ng among na umuwi, may mas importanteng bagay na naghihintay sa iyo. Anong bagay pa ba ang mas importante kaysa sa kahihiyan ng angkan naming Wang? Ang angkan Shen ay mawawalan ng buhay. Ngunit tayo pong angkan Wang ay mawawalan ng dangal. Binata, hindi maaring suwayin ang utos ng among. Chu Xiao Xuan, at kayong angkan ng Shen. Maghintay kayo. Bakit aalis? Hindi pa tapos ang laban. Duwag. Batang lalaki. Ang aming binata, hindi maaring insultuhin ng isang ulila na kagaya mo. Qian Wanjian, ano ang balak mong gawin? Kung gusto mo siyang patayin, ang saksak na ito, hindi lang buhok ang mahuhulog. Ang saksak na ito ay babala lamang. Hahaha. Batang bastos, nalaman mo na ba kung gaano kalaki ang pagkakaiba natin? Wuji Quan. Joke. Kung hindi dahil sa Wuji Khan ang ninuno ng Chu family, hati-hati na sana ang dakilang siya. Pwede mo kaming pagtawanan, pero hindi ang Wuji Quan. Kailangan hintayin muna niyang magaling siya sa Wuji Quan. Kaya ba niya? May kakayahan ba siya? Kaya ko. Sa oras na yon, ako ang pupunta para hamunin ang inyong Wang family. Sage. May konting pagkakahawig kay Cha Chengfeng. Chu Xiao Xuan, di ba? May pagkakataon pa tayong magkita ulit. Sa susunod na pagkikita natin.
Sana may sapat na kakayahan ka na para talunin ako. Alis na tayo. Nandito pa ako. Ang lakas ng espada. Tiyuhin. Pwede mo ba akong turuan ng Wuji Dao? Hindi ba pwede? Kuya, gusto matutunan ni Xiao Chuan, turuan mo na siya. Hindi sa ayaw ko siyang turuan, pero itong pamamaraan ng patalim. Si Senior Chu lang ang makakapagturo. Guro, may problema. Malapit nang mawala si Senior Chu. Lolo, Sabihin mo, ano ang ginawa mo kay Senior Chu? Wala po, guro. Talagang wala, lolo. Paano ko siya magagalaw? Bakit ganyan kaligalig ang pulso niya? Manumpa ako, guro, wala talaga akong ginawa. Walang kinalaman si Kikin. Lumalala ang internal injury ko. Impossible. Ngayon, ako ay wala ng gamot na makakapagpagaling. Lolo. Ayokong mawala ka. Yishan. Ano po, Senior Chu? Gusto ko siyang ipagkatiwala sa iyo, si Xiao Xuan. Hindi ako sang-ayon. Kung hindi, magkakasala ko kay King Cheng at kay Cheng Feng. Alam ko ang kalagayan ng katawan ko. 78 taong gulang na ako. Hindi na ako magtatagal. Pero hindi ko na makikita si Xiao Xuan na lumaki. Ito ang pinakamalaking panghihinayang ko. Lolo. Ayaw kong mag-isa ka. Tita, tito. Siguradong may paraan kayong iligtas si Lolo, di ba? Alam ko na, Master, tiyahin. Ang Central Province Grand Competition sa 3 araw. Ang premyo sa kampiyon, ang Dragon Bone Phoenix Marupil. Talagang makagagamot kay Senior Chu. Nga, bakit di ko naisip yon? CJ. Ako na ang kukuha ng kampeonato. Xiao Xuan. Mas delikado ang Central Province Grand Competition kaysa ngayon. Bukod sa Wang family, ang Mad Swordsman Yumeng at ang White-Clothed Guest Wang Yuhua ay hindi mga mabait. Senior Chu, hindi ko alam kung kaya mo pang turuan si Xiao Xuan ng Boundless Saber Art o kaya subukan kong turuan siya ng swordsmanship. Ang Boundless Saber Manual. Meron ako. Pero para turuan siya, hindi ko na kaya. CJ. Mag-aaral ako mag-isa. Kahit impyerno pa yan, pupunta ako. Xiao Chuan, Ruo Chu. Sabi ni Qian Wan dyan, makikita pa tayo. Malamang sa Central Province Grand Competition. Hindi lang kasi ng Wang family ang magkakataon. Pero natatakot akong muling maghiganti ang Wang family. Ang Shen family. Kailangang may maiwan para protektahan si Senior Chu. sasama ako kay Xiao Chuan. Kuya, huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang may mangyari kay Xiao Chuan. Sasama rin ako sa Central Province Grand Competition. Iniligtas ni Xiao Xuan ang Shen family. Kung may mangyari sa kanya, ibibigay ko ang buhay ko. Hoy! Kikin, nagkamali ang iyong guro sa'yo. Atay, bakit mo pinigilan si Elder Qian? Ang Shen Family Martial School ay kailangan natin para makuha ang Yun Province. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ng Master? Tatay, boundless fist lang yon. Anong ikinatatakot? Ang Wang family ngayon, isa sa 8 great families ng Chia. Di na tayo dapat maging aso. Tumahimik ka. Narating ng Wang family ang tagumpay. Lahat yon ay gawa ng Master. Gusto mo bang mamatay? Noon, nakatunggali ng Master si Cha Chengfeng. Binigwasan ng boundless fist ni Cha Chengfeng ang Master. Kaya nagretiro ang Master ng ilang taon. Ngayon, kung hindi ko pinabalik si Qianlao para dalhin ka rito, hindi mo malalaman kung paano ka mamamatay. Tatay, bata lang naman yan, anong kinakatakot mo? Sampalin mo ang sarili mo. Pinabalik kita dahil may mahalagang bagay kang dapat gawin. Malapit na magsimula ang Great Competition ng Zhongshao. Ang premyo para sa kampiyon ay ang Dragon Bone Phoenix Marupil. Napakabisa nito sa sugat ng Panginoon. Dapat mong makuha ito. Ano? Dragon Bone Phoenix Marupil? Sa loob ng daan-daang taon ng Dacia, 3 lang ang lumabas na immortal pill na ito. Para maiwasan ang anumang aksidente, Wanjian, sumama ka sa kanya. Tandaan mo, ang bagay na ito ay may kinalaman sa Panginoon. Kailangan itong magtagumpay. Hindi pwedeng mabigo.
Soul-devouring rebirth pill? Paano mo nabigyan si Qianlao ng ganitong bagay? Ang bagay na ito, bagamat nakakapagpalakas ng kapangyarihan sa maikling panahon, ay papatay sa tao pagkatapos. Hindi bibigyan ni Wanjian ang mabigat na tiwala ng punong pamilya. Sage, umalis ka na. Sa araw na lumabas ang Panginoon mula sa pagmumuni-muni, ang mga pamilyang Chu at Shen. Ang buong Dacia ay mapapasailalim ng kontrol. Ang Limitless Feast ay dapat na bumalik na sa aming pamilyang Wang. Limitless Saber, ang sabre ay nagbibigay buhay sa purong yang, ang Mysterious Heaven 9 kills. Isang araw at gabi na si Xiao Chuan. Nagsasayaw ng sabre ng hindi nakakapatid. Kung magpapatuloy ito ng ganito, natatakot talaga akong magkaroon siya ng problema. Hindi pwedeng ganito. Natatakot akong baka magkaroon ng deviation si Xiao Chuan dahil dito. Tutulungan ko siya. Hoy, Kekin. Huwag mong sasaktan si Xiao Chuan. Okay. Xiao Chuan. Samahan kita sa pagsasanay ng sable, kapatid. Bagamat kulang si Kikin sa kamao at paa, mahusay naman siya sa eskrima. Hindi mas mababa sa akin. Kaya matutunan ni Xiao Chuan ang Limitless Saber na mag-isa at makipaglaban sa kanya. Talagang likas na henyo. Xiao Chuan. Ang lahat ng kamao, paa, at sandata sa mundo ay pagpapalawak lamang ng galaw. Huwag magsanay ng sable para lang magsanay ng sable. May tunog na ng sable. Kel, umilag ka. Mysterious Heaven 9 kills. Xiao Chuan, ayos ka lang ba? Maliit na tiya. Hindi ba ako dapat ang dapat alalahanin? Ako ang pinutulan. Paumanhin, senior brother. Walang dapat ipagpaumanhin. Ako ang may malaking utang na loob sa'yo sa mga nakaraang taon. Kung wala ka noon, wala na ang Shen family. Yung paghagis mo kanina, paang tatay mo noong aw. Sige, magmadali na kayo. Ako na bahala kay Zhu Qianpei. Gagawin ko ang lahat, maghintay kayo. Tara na. Tara, tita, dalhin kita kumain ng masarap. Elenan. Tita ang kaya. Yung paghagis mo kanina, sa tingin mo, kaya ba ni Qian Wanjian pigilan yon? Master, ano ibig mong sabihin? Sa paligsahang ito sa Zhongshao, malamang nandoon din siya. Sage na. Master, huwag kang mag-alala. Ay, mawala na ko ng buhay. Ipaghahanda ko ng daan si Xiao Chuan para manalo. Maligayang pagdating sa paligsahan ng Zhongshao. City Lord, magsimula na tayo. Magsimula na. Hintayin lang natin ang Wang family. Magsisimula ang paligsahan kapag kumpleto na ang Wang family. Ang yabang na ng Wang family. Sa 7 estado sa Timog, 3 ang sakop ng Wang family sa isang taon. Miss Huang, baka sakop na rin ng Wang family ang Huang family ninyo? Mga liblib na lugar lang naman ang sinakop nila. Mabundok at mahirap daanan ang Qingxiao. Hindi basta-basta masasakop. Ikaw naman, ang new family ninyo sa Bingxiao. Isang Yunsao lang ang pagitan sa Wang family. Pag nasakop na nila ang Yunchao, saka na natin pag-usapan. Maliit na Wang family lang yan. Kung maglakas loob si Wang Fengli, nahahapin ako. Sino ba siya? Amitabha. Dapat mahabagin ang isang tao, hindi marahas. Tumahimik ka na lang. Puro kahabag. Bakit hindi ka na lang umalis sa paligsahan? Ibigay mo na sa akin ang Dragon Bone Maropil. Amitabha. City Lord Murong. Malapit nang lumampas ang tamang oras. Hindi tama na hintayin nating lahat. Ang isang Wang family lang. Tama siya, City Lord Murong. 3 bises na akong umihi. Kahit na Wang family pa sila, hindi dapat tayo maghintay ng ganito. Hindi naman kailangan ang Wang family. Magsimula na tayo. Magsimula na. Magsimula na tayo. Sino? Ako. Anong nangyari? Nagmamadali ka? Yung 3 nasa kamay ko na.
Ngayon, gusto kong makita kung sino ang tatlo sa kamay ng sino. Si Wang Xiao, agad-agad, ganyan nakagrande ang dating. Sa tingin mo, sino ang mananalo sa kanila? Alam ko, wala namang kaanong kakayahan si Wang Xiao. Pero nandyan sa tabi niya si Qian Wanjian, ang pinakamagaling na espadahan sa buong mundo. Sino si Qian Wanjian? Kahit pagsama-samahin pa ang tatlong nakaupo dito, hindi pa rin siya matatalo. Wang Xiao, agad-agad, nananakit ka. Hindi mo ba kami, ang pamilya Huang, isinasaalang-alang? Amitabha, huwag nang banggitin ang pamilya Huang. Kahit pati itong matandang monghe, sabay-sabay kayo, ano pa ba? Ang kampiyon ngayong araw. Ang pamilya Wang ang kukuha. Kaya bang? Mga dalubha sa lahat. Mukhang, ang kampiyon ngayong taon sa Central Plains Competition. Wala na akong pag-asa. Sana hindi na lang ako pumunta. Ikaw? Sa tingin ko, ikaw, panghuli ka lang. Mga ginoo, ito ay Central Plains Competition. Hanggang punto lang. Kung gusto ninyong maglaban hanggang kamatayan. Sa tingin ko, sa ibang lugar na lang. Six, ngayong araw, bibigyan ko ng mukha si Mayor Murong. Paglabas ng Central Plains, huwag mo sana akong makita. Huwag nang paglabas ng Central Plains. Mamaya sa entablado, huwag mong aksidenteng matamaan ng isang sulyaso. Ikaw, Sige na. Mamaya na lang sa entablado. Mayor, yamang kumpleto na ang mga tao, ipahayag na natin ang pagsisimula. Sage, ang Central Plains Competition, ngayon ay magsisimula na. Sige, magsimula na. Dumating din ang pangalawang pinuno ng pamilya Shen. Shen Ruoxu ng pamilya Shen mula sa Yunsao. Nakilala ko si Mayor Murong. Mabuti. Mangyaring umupo. Ma'am. Ang mga basura ng pamilya Shen, hindi ko sila hinana. Sila pa ang nagpakita sa hab ko. Ginoo, ang malaking bagay ang mas mahalaga. Narinig kong ang pamilya Wang, kamakailan lang, ay pumunta sa pamilya Shen para maghamon. Ngayon, ang pamilya Shen ay narito sa Central Plains Competition. Baka natalo ang pamilya Wang? Kung gayon, ang pamilya Shen na ito, baka may kakayahan din na isa sa 8 dakilang pamilya. Sabi ng pamilya Wang, itong 2 taon. Nakahamon sila ng 2 probinsya at 13 dojo. Walang talo. Hindi rin naman ganoon kagaling ang pamilya ninyo, Wang. Hahaha. Tumahimik ka, Shen Ruochu. Chu Xiaoquan. Six, akala ko pagkatapos ng Central Province Grand Competition, ako ang haharap sa inyong Shen family. Ngayon, kayo na ang nagpakita. Huwag kayong susuko mamaya ha. Susuko. Noong nakaraan, kayo ang sumuko. Kayo ang dapat hindi sumuko. Ikaw. Yung master, ang mahalagang bagay muna. Talaga bang natalo? Ang Wang family sa Shen family noong nakaraan? Sino itong bata? Ang lakas ng loob na hamakin ang yung master ng Wang family. Xiao Chuan, kung inapi ka nitong si Wang Xiao, ako ang sasalo sa'yo. Okay lang ako, Xiao Chuan. Sino ito? Si Huang Yuhua, ang white cloth guest ng King Xiao Huang family. Magkaibigan sila ng aming Shen family. Sister Huang, matagal na tayong hindi nakita. Kumusta ka? Salamat, magandang ate. Matalino ang dila. Gusto kita. Mabuting bata. Kapag pumunta ka sa Bing Show sa Hinahara, ako si Brother New ang mag-alaga sa'yo. Ngayong kumpleto na, simulan na ang Central Province Grand Competition. Sino ang unang sasabak? Labanang 1-on-1 ito. Brother, hindi ba gusto mong manalo? Subukan mo kaya. Yon. Sumasakit ang tiyan ko. Ikaw muna. Kanina mo pa sinasabing mananalo ka, Wang Xiao. Ikaw na. Nga, Wang Xiao, huwag mong ipahiya ang Wang family. Tama sila. Nandiyan naman si Elder Qian para sumalo. Mga walang kwenta lang yan. AME. Sage, ako na. Sino ang may lakas ng loob na sumalubong? Ano? Mga walang kwenta talaga. Batang hamog, kanina mo pa sinasabing susuko ako. Halika, ako na. Sa suntukan, hindi ako magaling. Sa espada, hindi ka magaling. Ang Shen family, umaasa lang sa isang batang hamong. Ang estudyante ng Shen family, nakakasabay pa kay Wang Xiao. Baka babangon ang Shen family? Ano naman? Nandiyan si Qian Wanjian para sa Wang family. Mukhang mahihirapan ang Shen family ngayon. Miss Ruozu, ang swordplay nitong brother. Hindi papahuli kay Brother Yishan, di ba? Shen Yishan. Noong araw, nanliligaw sa kinyan, tapos tumakas. Kung hindi, tita mo na ako ngayon. Ate, hindi karapat-dapat sa iyo ang tito ko.
Ang sarap ng dila mo, Ruotsui. Bakit hindi sumama si Shan? Inaalagaan ng kuya ko si Senior Chu. Hindi siya makalayo. Senior brother. Kekin, bilisan mo. Walang kwenta, batang hamog, akyat ka rito at tumanggap ng parusa. Sige, akyat ako. Tiyahin, Xiaoxuan. Paumanhin. Bakit, batang hamog, kanina ang yabang mo diba? Akyat ka sa entablado, halika. Sao Chuan. Wang Xiao, gusto ko ang batang ito. Ngayong araw, hindi ko na kailangan ang Dragonborn Phoenix Marupil. Pero ang batang ito, ipagkatanggol ko. Huang Yuhua, akala mo ba may kakayahan ka talaga? Tungkol sa King Shao, ang aming Wang family, sa lalong madaling panahon, lalamunin din kayo. Hanapin mo si San. Ito si Huang Yuhua, ang taong nakaputi. Malamig na patalim, nakatago sa bota. Ang bilis ng galaw. Tuso, masamang babae, sinugatan mo ako. Wang Xiao, ang kakayahan mo ay malayo sa iyong ama. Hanapin mo si San. Huwag kang gumalaw. Kung gagalaw ka ng basta-basta, sino kaya ang mauna sa tatlo? Huang Yuhua. Ako si Wang Xiao. Kung gagalawin mo ako, hindi ka patatawarin ng tatay ko. Kung gagalaw ka ng basta-basta, baka hindi ka na makita ng tatay mo. Bunso, kanina inapi ka niya. Sabihin mo, anong parusa ang gusto mo gawin ko sa kanya? Tama na. Si Elder Kian. Paglabas ni Elder Kian, talagang sikat na. Ang lakas talaga ni Qian Wanjian, nakakatakot. Si Qian Wanjian ay ang 10 sa ranking ng mga bayani ng Greccia, ang kampiyon ngayong araw. Malamang ay sa Wang family na. Iemie, tingnan natin kung may kakayahan ba talaga ang Wang family nyo. Kapag gumalaw si Elder Kian, Ang kampiyon ngayong araw ay dapat sa aming Wang family lang. Nandito ako, hindi ko hahayaang makuha ng Wang family nyo ang kampeonato. Batang hamog, inaamin ko, 2% lang ang natutunan mo sa Wuji Fist. Pero ngayon, sandata ang gagamitin. Ang 3 kilong laman mo. Ilang sabel kaya ang kayang putulin ni Elder Kian? Ano ang Wuji Fist? Hindi ba't nawala na iyon? Wala na ba ang Chu family? Wuji Fist, Chu Xiaoxuan. Ikaw ba ang anak ni Cha Chengfeng? Ruo Chui, ang sinasabi mong si Senior Chu. Hindi ba si Chu Qianqiu? Nasugatan si Senior Chu. Ang lolo ko ay sinaktan ng mga Wang. Sinaktan ng mga asong hapon na inarkila ng mga Wang. Narito ako ngayon para makuha ang Longgufeng Suidan. Para iligtas ang lolo. Wang Qiang, di ko inakalang nakipagsabuatan kayo sa mga hapon. Malaking kasalanan ito sa mundo ng martial arts. Amitabha, Donor Wang. Ang pagtataksil sa bansa ay magdudulot ng impyerno. Huwag gawin. Sabi niya may ebidensya ba? Bastos ka. Ayaw mo aminin. Batang hamak, pangap lang ang pagpatumba sa amin. Gaya ngayon, di mo rin makukuha ang kampyonato. Xiao Chuan. Ate, kulang ang lakas ko para tulungan kang manalo. Hahaha, magaling. Nakita mo, ang kampiyon ngayon ay sa amin. New busy, kanina matapang ka. Sige, akyat ka. Hayaan mo lang silang maghari. New Meng, huwag ka nang umakyat. Di ka kalaban ng matanda. Magkakasugat-sugat ka lang. Yan Wanjian, ano sinasabi mo? Ano? Basura ka. Walang kwenta. New busy. Hahaha. Wang Qiang, bata ka. Nang insulto ka? Hanapin mo ang 3. AM. Sa ibaba, bawal. Sage. Bibigyan ko ng mukha si Mayor Murong ngayon. Kundi, papatayin kita. Patayin mo, Sage. Pagkinain ko ang Yunchao, ang Bingshu ang susunod. Umuwi ka at maghintay ng 3. Subukan mong galawin ang Yunchao. Amitabha, salita lang iyan. Subukan mo sa ibabaw. Magaling kang magsalita, ikaw ang umakyat. Hayaan ang mongheng subukan. Ju Wu Wen. Akala mo kalaban mo ako? Noong bata pa ang monghe, may utang na loob ako kay Senior Chu. Ibabalik ko ngayon kay Young Master Chu. Sikat talaga ang Shaolin Golden Bell Fist. Sayang, espada ang gamit ko.
AME, may ganitong bastos na teknik din ang Shaolin? Dinudungisan mo ba ang Shaolin, Donor Qian? Dinudungisan? Hindi ba hipokrito ang Shaolin? May iba ka pa? Wala na? Ako naman. Donor New, tulungan mo ako. Matandang monghi, di mo kaya? Ako na, panoorin mo. Ang bilis ng sabel. Huwag kang mag-alala, Tia. Mas mabilis ang saksak ko kaysa sa kanya. Bata, marunong ka pa palang gumamit ng patalim? Kaya mo ba yang buhatin? Subukan mo kung ayaw mong maniwala. Matandang mongheng ilong baka. Payo ko, tumigil na kayo. Ang kampiyon ay tiyak na sa angkanwang. Paano kung ayaw ko? Talaga bang kalabanin mo ang angkanwang? Kahit gaano kalakas ang angkanwang, itong Dragon Bone Phoenix Maropil ay dapat na sa angkanchu ngayon. Sech, subukan natin. Mga monghi, ano pang hinihintay nyo? Ang lakas ng espada niya. Napakalakas pala ni Qian Wanjian. Kahit sina Liu Meng at Master Jue magkasama, hindi makalaban. Hindi ko alam kung bakit si Qian Wanjian ay sumapi sa angkanwang. Bakit? Dahil ang angkanwang ang magiging pinakamakapangyarihang pamilya sa Dacia. Ayong 8 dakilang angkan, lahat kayo ay dapat magpasakop sa amin. Hanggat nandito ako, hindi ko hahayaang lumakas ang angkanwang. Bata, noong nasa Shen Family Dojo, hindi naman talaga kayang patayin ka ni Elder Qian. Kung ngayon ay maglakas loob kang umakyat sa entablado, hindi lang buhok mo ang mapuputol. Napakalakas ng aura ng espada. Talagang nakakatakot ang lakas ni Qian Wanjian. Kahit sina Liu Meng at Master Jue na magkasama, ay hindi kalaban niya. Mukhang sa angkanwang na ang kampyonato sa Zhongshao. Nakita mo na, bata? Akyat ka pa ba sa entablado? Akyat ako. Huwag, Xiao Chuan. Huwag kang mag-alala, Tia. Hindi niya ako kayang talunin. Lanan. Sandali. Binibining Shen. Talaga bang gusto niyong umakyat si Xiao Xuan? Gusto ng angkan Shen na ipadala ang isang bata para mamatay. E di hayaan mo siyang umakyat. Ha. Ang batang ito, nag-akalang kayang hamunin. Si Qian Wanjian, ang ika-10 sa Dacia Hero Rankings. Hindi ba parang naghahanap lang ng kamatayan? Nga, kahit ang mga veterano ay natalo, hindi responsible ang angkan Shen. Hindi sila umakyat, sa halip ay isang bata ang ipinadala. Shen Ruo Chu. Talaga bang ganoon ang angkan Shen? Sa loob ng mga dekada ng Zhongshou Tournament, wala pang nauna na nagpadala ng bata sa entablado. At lalo na, ang naghihintay sa entablado ay si Qian Wanjian. Mga ginang agino, naniniwala ako kay Xiao Chuan. Huwag magsalita ng pabigla, Shen Benefactor. Pambihira ang lakas ni Benefactor Qian. Tiyak na hindi kakayanin ni Benefactor Chu. Kung para sa sakit ni Matandang Chu, maaring subukan ng aming Shaolin. Binibining Shen. Bagamat hindi ako nakakuha ng elixir, ang sakit ni Ginoong Chu, maami pa rin akong paraan. Huwag kayong mag-alala. May tiwala ako. Kalokohan. Malubha ang sugat mo, mainit pa rin ang ulo mo, baka mawalan ka ng malay. Mag-isip ka naman ng paan. Hayaan mo lang ba si Xiao Xuan na mawalan ng malay? Naniniwala ako kay Xiao Chuan. Huang Yuhua, ano ang sinasabi mo? Hindi lang mahina ang kakayahan mo, bulag ka pa. Isang bata lang, gusto patalunin si Ginoong Qian. Ano ba ang tingin mo kay Ginoong Qian? Pinapahamak mo lang siya. Naniniwala ka rin, di ba? Sintomas. Mayor Murong, hindi ako sang-ayon, ito ay paglalaro. Sa buhay ni Xiao Xuan. Shen Ruochu, sigurado ba ang inyong pamilyang Shen na gagawin ito? Kung ganon, simulan na natin. Sage, Xiao Chuan, turuan mong mabuti. Ang Qian Wanjian na ito. Sinabi ko na magkikita pa tayo, sa pagkikita natin. Hindi ako magpapakita ng awa. Ganoon din ako. Dahil kukunin ko ang kampeonato ngayon. Nakaka-interest. Mas magaling ka kaysa sa kanila? Ano ang ibig mong sabihin? Ibig sabihin, mas mahina ka pa sa isang bata. Ginoong Qian, tapusin mo na, naghihintay ang tatay ko, opo. Siya ba si Chu Xiaoxuan? Talagang nakakagulat ang kakayahan ni Chu Xiaoxuan. Sa murang edad na 10 taon, kaya makipaglaban kay Ginoong Qian. Hindi matatantya ang kanyang kinabukasan. Sana anak ko siya. Nangangahap ka lang.
Nakasabay lang naman ng ilang hakbang. Xiao Xuan. Ayos. Magandang sipa. Bakit hindi ka nahimatay? May ayaw pa ba? Sumampa kayo kung ayaw ninyo. May oras pa para sumuko. Sumuko? Hindi ka lanman. Mystic Step Slash. Ang ganda. Ang galing ng sable. Ang bilis ng sabel na iyon. Mas mabilis pa ito kaysa kay Newman. Anong klaseng sabel ito? Hahaha. Binibining Shen, ngayon ko lang nalaman na may ganito kayong galing sa sable. Kaya pala hinayaan mong sumali si Xiao Xuan. Bobo. Ang pamilya Shen ay sa espada lamang magaling. Wala kaming alam sa sabel. Ano itong sable na ito? Ito ay sariling sabel ni Xiao Chuan. Ginoong Qian, ano ang nangyayari? Anong sable ito? Hindi naman. Talagang hindi mo matatalo ang batang ito? Mabuti kang bata. Natutunan mo ang Wuji Sable. Wuji Sable. Yemem. 2 araw lang. Ay natutunan na. Ang Wuji Sable, mas mahirap pa ito. Ay sa Wuji Fist na pinakamahirap aralin. Ang pinakamagaling na sable sa mundo. 2 araw lang ay natutunan na? Narinig ko, dapat maging 20% ang Wuji Fist bago matutunan ang Wuji Sable. Baka naman si Chu Xiao Chuan ay 20% na ang Wuji Fist? Hahaha, talagang mas magaling ang bagong henerasyon. Noong araw, ang gurong si Chu ay 20% pa lang ng Wuji Fist. Isang bihirang talento sa martial arts si Xiao Xuan. Ano, matanda? Naniniwala ka na ba kay Xiao Chuan ngayon? Amitabha. Suwerte ng martial arts world, suwerte ng Tsina. Binatawang. Mukhang hindi na makakapagwagi ang inyong pamilya. AMEA. Isang bata lang ito, ilang araw lang nag-aral ng Wuji Sable. Akala mo kung sino? Hari na ng mundo? Akala mo ba binili lang ni Ginoong Qian ang ika-10 pwesto sa ranking? Tingnan natin kung ito lang ba. Ang natutunan mo sa 2 araw. Parehas ang lakas, mabuti. Pwede na akong gumamit ng buong lakas. Wan Jianju. Naku. Wan Jianju. Ang matandang ito. Dahil dito umakyat sa ranking noong araw. Hahaha. Batang hamak, akala mo kung sino ka. Maghintay ka. Naniniwala ako kay Xiao Chuan. AMEA. Walang kwenta ang paniniwala. Shenruo Tsue, nawawala ba ang utak mo? Isang bata lang, matatalo pa si Ginoong Qian? Akala mo ba siya ay kalakasan ng top 1-0 sa ranking ng mga bayani? Tiis lang, maniwala ka sa akin. Swanshan 9 kills. Nakuha mo talaga ang ultimate move ng Wuji Blade. Tingnan natin kung gaano kalalim ang natutunan mo. Xiao Chuan. Walang kwenta. Akala mo may kakayahan ka. Ay tatay ko, hindi basta-basta makakasagot sa espada na ito. Ang tanga mo talaga. Tama na, Mayor Murong. Tapos na ang laban. I-anunsyo mo na. Ipinapahayag ko. Hoy, tingnan nyo si Chu Xiao Xuan. Bakit gising na siya? Tama ba ang nakikita ko? Tumayo siya. Sino nagsabing talo ako? Hindi pa ako talo. Ulit. Ay, nakakatayo ka pa pala, bata. Hindi mo ako matatalo, sayang lang. Sino nagsabing hindi kita matatalo, may mga patama pa ako? Matigas ang ulo, Ji Qian. Huwag mo nang patagalin, patayin mo na. Wuji Blade, purong yang ang likha. Swanshan 9 kills. Unang patama, patayin ang Diyos. Patayin ang Diyos? Bata ka, mukhang gusto mo lang mamatay. Hahaha, hindi, itong mga patamang ito. Lalong lumalakas, pangalawang patama, ikulong ang kaluluwa.
Magaling. Nasugatan ni Xiao Xuan ang matandang ito. Baka mananalo nga siya. Abangan, babangon muli ang pamilya Chu. Impossible. Paano niya nasugatan si Ji Qian? Magaling, napakagaling. Ilang dekada nang walang nakakasugat sa akin. Ngayon lang nasugatan ng isang batang ito. Mukhang hindi kita pwedeng hayaang mabuhay. Naku, ang lakas ng dating. Roxoy, sabihin mo kay Xiao Chuan na sumuko na. Hindi niya kaya ang espada na ito. Xiao Chuan. Kakayanin ko. Ganitong kalakasan, baka naabot na ni Ji Qian ang rurok ng espada. Hahaha, ito na. Ang pag-angat ni Ji Qian sa ilalim ng pamilya Wang. Ito ang dahilan kung bakit pinili ni Ji Qian ang pamilya namin. Chu Xiaoxuan, kalabanin mo ang pamilya Wang. Kahit na ang ninuno mo'y muling mabuhay, mamamatay pa rin siya. Si Wang Qiang, para lang sa isang bata. Ang inyong pamilyang Wang ay talagang baliw na. Sinumang humadlang sa daan ng aming pamilyang Wang patungo sa tagumpay, ay dapat mamatay. Hindi pa ako namamatay, hindi pa sigurado kung sino ang mananalo. Ikatlong saksak, pagdurog sa kamalian. Xiao Chuan. Amitabha. Xiao Chuan. Xiao Chuan. Xiao Chuan. Hahaha. Xiao Chuan, gising ka. Ang walang hanggang sable ay ganyan lang pala. Xiao Chuan, kumusta ka? Tita, okay lang ako. Nanalo ako. Kung magsasanay ka pa ng 2 taon, talagang matatalo mo ako. Sayang, ngayon ay muling nakakita ng isang henyong nalaglag. Hahaha. Mga ginoo, ano pa ang hinihintay ninyo? Ang Qian Wanjian ay malubha ng nasugatan. Kung magsasakripisyo tayo ng isang beses, hindi imposibleng manalo. Humph, Sage. Sage na. Kahit ang walang hanggang sable ay hindi kalaban ni Ginoong Qian. Kayo pa? Kung gusto ninyong mamatay, umakyat kayo sa entablado. Bakit? Takot ba? Kung gayon, ang kampiyon ay sa aming pamilyang Wang na. Alkalde, ipahayag mo na. Ako ang nanalo. Hahaha, maliit na bata, ngayon ay hindi ka na makatayo. Si Ginoong Qian ay nakatayo pa rin ng maayos dito. Sinasabi mo nanalo ka? Saan ka nanalo? Ano ang nangyari? Bakit biglang nahulog si Ginoong Qian? Amitabha, si Ginoong Chu ay natutunan na ang walang hanggang sable. Siyempre ito ang resulta. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi mo pa ba nakikita? Ito na ang ngalang hanggang sabel. Ginoong Wang, marahil, ngayon ay wala ng pagkakataon ang inyong pamilyang Wang. Impossible. Paano mangyayari iyon? Paano niya matatalo si Ginoong Qian? Natalo si Ginoong Qian? Hindi ko alam. Kung gayon, ipinapahayag ko. Hindi. Ang kampiyon ay dapat sa aming pamilyang Wang. Ginoong Qian, huwag mong kalimutan ang sinabi ng aking ama. Wang Qiang, ano pa ang pinaglalaban mo? Si Qian Wanjian ay malubha ng nasugatan na walang hanggang sabel. Imposibleng makakapaghawak pa siya ng espada. Bagaman si Xiao Chuan ay malubha ring nasugatan. Ngunit si Binibining Rojui ay hindi pa umakyat sa entablado. Kaya wala ng pag-asa ang inyong pamilya Wang. Kung hindi kami mananalo, walang dapat manalo. Qian Wanjian, tumayo ka. Qian Wanjian. Ang pamilya Wang ay hindi makakalimot sa iyo. Ingat. Xiaoxuan, wala na akong utang sa iyo. Ginoong Qian. Senior,
Xiaochuan, Shen Family Martial Arts School. Ikaw na ang bahala mula ngayon. Kikin. Senior. Papatayin kita, Wang Qiang. Papatayin kita. Hindi mo ako pwedeng patayin. Kung papatayin mo ako, ang Shen Family Martial Arts School ay madadamay. Papagsamahin kita sa senior ko. Maging ang ina mo ay mapapahamak dahil sa'yo. Sabi mo buhay pa ang nanay ko. Wala akong sinabi. Sabihin mo kung nasaan ang nanay ko. Hindi ko alam. Patayin mo ako. Batang hamong. Sige, patayin mo ako. Ha 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 ha. Xiaochuan. Mas mabuting pakawalan mo ako. Kung hindi, Wang Qiang, kung magsasalita ka pa ng ganyan, huwag kang magalit kung wala ng pasensya. AME, anong kayabangan? Kung hindi lang sa mayamang ama niya, sa mga kakayahan niya, matagal ko na siyang pinatay. Hindi pa huli para habulin mo siya. Amitabha, magkakagulo ang mundo, alis na muna ako. Matandang monghi, ano ba ang balak mo? Tanga ka ba o nagtutanga-tangahan? Noong namatay ang pamilya Chu, biglang yumaman ang pamilya Wang. Naging isa sa 8 nakilang pamilya. Senior. At ngayon, kumuha pa sila ng mga Hapons at ikinulong si Shen Qingcheng. Hindi mo pa ba maintindihan? Ha? Ang pamilya Wang ay talagang mapag-ambisyon. Gusto nilang sakupin ang dakilang Qia gamit ang mga Hapons. Ruokso. Binibining Shen, alam kong ambisyoso ang pamilya Wang, pero hindi ko akalain na ganito kalala. Ruoksui, ano ang plano ng inyong pamilya Shen? Kapag nakuha ko na ang Dragonborn Phoenix Marupil para iligtas si Lolo, pupuntahan ko ang Wang family. Magaling, Chu Xiaochuan. Talagang anak ni Cha Chengfeng. May tapang at lakas. Dapat sa'yo ang Dragon Bone Phoenix Maropil. Xiaochuan. Salamat, City Lord Murong. Kailangan kong umuwi agad para iulat ang Central Continent Competition. Kaya ipinahahayag ko, ang kampiyon ng Central Continent Competition ay si Chu Xiaochuan. Kampiyon, Chu Xiaochuan. Kampiyon, Chu Xiaochuan, Chu Xiaochuan. Salamat, Senior Murong. Uwi muna kami ni Xiaochuan. Naghihintay pa si Senior Chu sa gamot. Sek, umalis na kayo. Mem. Tara na, Xiaochuan. City Lord Murong, kailangang puksain ang Wang family. Niu Meng, ano sa tingin mo? Hindi ko ito masasagot. Kailangan kong tanungin si Ancestor. Mga umigay muna, hawak muna. Miss Huang, hindi na natin sila kalaban. Maami pa sigurong plano, kailangan nating pag-isipan ito ng mabuti. Pag-isipan ng mabuti. Based sa ugali ni Wang Qiang ngayon, gagalaw na siya sa lalong madaling panahon. Kung maghihintay pa tayo, baka tayo lahat ay mamatay sa kamay ng Wang family. Mamaya, iulat ko sa Emperor. Siya ang magpapasya. Lalong lumala ang kalagayan ni Senior Chu nang mabalitaan ang tungkol kay Kikin. Ano, wala bang epekto ang Dragonborn Phoenix Marupil? Meron. Maayos na ang daloy ng dugo, makakabawi siya sa ilang araw. Mem. Senior brother. Gagantihan kita. Ako mismo ang papatay kay Wang Qiang. Para sa'yo. Sumama ka sa labas.
Sage. Kailangan pang sanayin si Xiao Chuan ng ilang taon. Kung hindi dahil sa emosyon, hindi siya makakatalo kay Wang Fengli. At saka, may sinusuportahan ang Wang family. Pero ang kalagayan ni Xiao Chuan ngayon, Gusto kong iligtas si King Cheng. Gusto kong gumanti para kay Kikin. Kasalanan ko bilang kuya, bilang guro. Kuya, hindi mo kasalanan. Kasalanan ko, inisip ko lang na protektahan si Xiao Chuan noon. Hindi ko inakala na sasalubong si Kekin. Xiao Chuan. Lolo. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Ero. Sayang naman si Kikin. 20 ilang taon pa lang siya. Huwag kang mag-alala, Lolo. Ililigtas ko ang nanay ko at ipaghihiganti si Kuya. Mabuti. Xiao Chuan, narinig ko. Na nasugatan ka. Nang labanan mo si Qian Wanjian. Xiao Chuan. Ito, Lolo, may guyuan dan ako. Inumin mo ito. Gagaling ka agad ang mga sugat mo. Guyuan Dan? Bakit parang magkamukha ito ng Longgu Feng Shui Dan? Anak. Pare-pareho lang naman ang itsura ng mga pampagaling na gamot. Ininom ko na iyon, Lolo. Paano pa? Makakakuha ng pangalawa? Inumin mo na. Salamat, Lolo. Lolo, Huwag kang lalapit, madumi. Puro dugo. Lolo, hindi ba kinain mo ang Longgu Feng Shui Dan? Bakit ka nagdurugo pa rin? Anak. Ang Longgu Feng Shui Dan ay bihirang gamot sa buong mundo. Kung ako, isang matandang tulad ko, ang iinom. Sayang lang, hindi ba? Ano? Hindi mo kinain, Lolo? Nasaan ang Longgu Feng Shui Dan? Ginoong Chu, Ano ang ginagawa mo? mali, hindi ba kinain mo yon? Tiyuhin. Hindi kinain ni Lolo. Bakit hindi mo ininom ang gamot? Ibinuwis ni Kikin ang buhay niya para dito. Paano mo hindi mainom? Dahil mismo, ibinuwis ni Kikin ang buhay niya. Kaya hindi ko dapat inumin. Sa ginawa mo, nasayang lang ang lahat ng pagsisikap namin. Nasaan? Kunin mo at inumin mo na. Ako. Nilinlang ko si Xiao Chuan. Pinakain mo siya. Hindi ito possible. Ang kinain ko ay guyuan Dan. Huwag mong sisihin ang lolo. Matanda na ako. Kahit kainin ko ang gamot na ito, mga ilang taon lang ang idadagdag sa buhay ko. Mas mabuting kay Xiao Chuan na lang ito. Lolo, bakit mo ako nilinlang? Xiao Chuan, anak ka ba talaga ng pamilya Chu? Gusto mo bang maghiganti para sa tatay mo? At iligtas ang nanay mo? Kung ganon, ipakita mo ang bisa ng Longgu Feng Shui Dan para sa lolo. Mag-aral kang mabuti ng martial arts. Iligtas mo ang nanay mo. Talunin ang pamilya Wang. At maghiganti para sa Dachia. CJ, Mabuti kong apo. Lolo. Ingnan kita sa huling pagkakataon. Aking mabuting apo.
Lolo, Senior Chu. Lolo, Tatay, tulungan mo ako. Atay, bakit ka nagmamadali? May sugat ka pa sa mukha. Nasaan si Wanjian? Patay na si Qian. Ano ang sinasabi mo? Paano papatayin si Qian Wanjian? Imposibleng matalo siya. Nang mga walang kwentang yon, si Chu Xiaochuan ang pumatay. Pinatay niya si Qian, at ako'y kanyang sinaktan. Chu Xiaochuan? 15 taong bata lang siya. Kahit si Chu Qianqiu ay hindi kalaban ni Qian Wanjian. Paano niya nagawa? Totoo yan, tatay. Nakabisado na ni Chu Xiaochuan ang Wuji Blade. Isang hiwa lang, patay na si Qian. Wuji Blade? Galing na naman sa pamilya Chu. Pamilya Chu, dapat kayong mamatay. Tatay, ano ang gagawin natin? Hindi natin nakuha ang Long Gu Feng Shui Dan. Baka pagalitan tayo ng amo, ang aming pamilya Wang. Hindi, sasabihin ko na sa kanya ngayon. Huwag na. Ginoo, gumaling na ang aking sugat. Ang mga natirang supling ng Chu, dapat nang tapusin. Opo. Dalhin din ang babaeng iyon. Opo. Kailangan ng katawan ng oras para sumipsip at magbago. Magpahinga ng isang araw. Ate Huang. Yu Hua. Naalala mo pa ako. Ate Huang. Alam kong gusto mong makiganti, ngunit malakas ang angkan ng Wang. Sa sarili mo, hindi talaga kakayanin. Tutulungan kita. Salamat, Ate Huang. Sa totoo lang, sa tingin ko ang ganitong uri ng henyo na tulad mo, ay hindi dapat masira sa kamay ng ilang tao. Yu Hua, ang usapin nating dalawa. Huwag nang idamay ang bata. Sino ang may usapin sa'yo? Huwag silin. Kung hindi ako nalinlang noon, huwag kang magsasalita pa. Pupuksain ko ang angkan ninyong Shen. SSSAA, may tao. Kuya, manugang, Rotsu. Hindi ako ang manugang mo. Wala akong ganoong kakayahan. Para mapangasawa si Shenishan, di ba Panginoon Shen? Ate Huang, patawarin mo naman ang tiyuhin ko. Tiyak na alam ng tiyuhin ko na hindi siya karapat-dapat sa'yo, kaya umalis siya. Tingnan mo, tama. Tama ang sinabi ni Xiaochuan. Kaya, dahil pinatawa mo ang kapatid ko, patawarin muna kita. Shenishan. Wang Fengli. Ito ang maliit na bata ng angkan ng Chu. Si Chu Xiaochuan, di ba? Wang Fengli, ano ang gagawin mo? Panginoon Shen. Ang angkan ninyong Shen ay napakalakas. Sinaktan ninyo ang anak ko. Pinatay ang heneal ko. Paano ito babayaran? Magbayad. Ang buhay ng senior kong kapatid, ang buhay ng lolo ko. At ang buhay ng aming angkan ng Chu, paano babayaran? Paano babayaran? Bayaran na lang natin bilang mababang uri ang buhay nila. Sabihin mo ulit iyon. Ano? Hindi mo narinig? Kung gayon, makinig ka na mabuti. Ikaw, ang senior mong kapatid, ang lolo mo. Lahat ay mababang uri ng buhay. Apusin na lang natin, ngunit ang aming angkan ng Wang ay iba. Sinaktan mo ako, pinatay si Ginoong Qian. Kaya dapat gamitin ang buhay ng lahat sa inyong angkan ng Shen. Pabayaran. Hanapin at tapusin. Xiaochuan. Ang lakas nito, higit pa sa akin. Ang kanyang Wuji Quan, hindi lang 2 o 3 antas. Batang hamog, halika. Patayin mo ako. Xiaochuan, kumalma ka. Hindi mo palubos na na-absorb ang epekto ng Long Gu Feng Shui Dan. Hindi mo pa siya kayang talunin. Hayaan mo muna kaming mga matatanda ang sumubok. Hindi, Tito. Hindi mo siya kayang talunin. Hindi ko kayang talunin ang 3 na mag-isa. Ang pinakamahalagang gawin mo ngayon, i-absorb ang gamot. Xiaochuan, kapag na-absorb mo na ito, saka lang natin siya matatalo. Huwag kang mag-alala, ako lang ang pwedeng kumuha ng buhay ng kito mo. CJ, Ano? Napag-usapan na kung sino ang mauuna? Wang Fengli. Nakipagsabwatan ang pamilya mo sa hapon. Winasak ang pamilya Chu. Ito ang dapat nating pag-usapan. Anong pag-usapan? Anong kapatan mayroon ang pamilya Shen na makipag-usap sa pamilya Wang? Tumahimik ka.
Puno Shen, hindi namin kayang tanggapin ang malaking kasinungalingang ito. Narito ako ngayon upang ayusin ang hidwaan ng ating dalawang pamilya. Ito ay hidwaan ng dakilang Xia at Hapon. Ngayon, kung hindi ikaw ang mamatay, ako ang mamamatay. Puno Shen, bakit mo kailangang maging ganoon kabigat ang salita? Ibigay mo lang sa akin ang batang ito. Ang hidwaan ng ating dalawang pamilya ay mabubura na. Napakagandang negosyo nito. Dahil ang batang ito ay hindi naman miyembro ng pamilya Shen. Tama ba? Huwag kang mangarap. Hanggat nandito ang pamilya Shen, hindi namin ibibigay si Cao Chuan. Kung gayon, wala nang pag-usapan. Anong pag-usapan? Labanan na lang. Yuhua, ayos ka lang ba? Matagal ko nang narinig na may relasyon si Puno Shen at ang puting panauhin. Hindi ko inaasahan na makikita ko ito ngayon. Huwag kang makialam. Sabay-sabay na. Puno Shen, wala akong oras dito. Mag-ensayo kasama ng mag-asawa. Huling tanong ko, ibibigay mo ba o hindi? Ibibigay mo ang tiyuhin mo. Walang sinuman ang makakuha kay Cao Chuan sa akin ngayon. Kunin si Cao Chuan. Yuhua, Yui Array. Kuya, Ed. Shenruochu, huwag na lang. Ang pamilya Shen ninyo, hindi talaga kalaban ng aking ama. Ibigay ninyo sa akin si Chu Xiaochuan ng maayos. Ang pamilya Shen ninyo ay hindi pa rin tatagal. Tumahimik ka. Kahit mawasak man ang aming pamilya Shen. Hindi namin ibibigay si Cao Chuan. Matigas ang ulo. Kung ganun, kukunin ko na lang. Mabuti. Ama, nahuli ko si Chu Xiaochuan. Ruochi, makakauwi na tayo para magulat. Wang Fengli, huminto ka. Walang kwenta. Ganun na lang ba ang gusto mong mawasak? Pagbibigyan kita. Yishan. Hindi ko papayagan. Nasaktan mo si Xiaochuan. Kuya. Hinding-hindi ko papayagan. Kuya. Yishan. Wang Fengli. Papatayin kita. Humap sa akin? Hindi mo kaya. Bilisan pa, bilisan pa. Ang tahimik mo, bata. Sayang, kahit gaano ka pa mag-isip. Ngayon ka pa rin mawawasak. Xiao Chuan. Hahaha. Hindi pa huli, sakto lang. New Meng. Ang pamilya Shen, marami talagang tao ang hinanap para sa batang ito. Ngayon, papatayin ko ang pamilya Wang ninyo para sa kapakanan ng Dacia. Isa na namang magandang dahilan. Nandito ka talaga, busing baka. Ano ba yan? Kahit hindi ganun kagaling ang gawa ko. May prinsipyo naman ang puso ko. Xiaochuan, gaano katagal ang kailangan mo? 3 minuto. Kailangan ko pa ng 3 minuto. Sedge, subukan natin. Ako ang sasalo sa 3 minutong yan. Tingnan mo, madali lang di ba? Ganun lang pala ang New Family Blade Technique. Ingat. Hindi pwede. Paano nangyari ito? Kayo lang? Gusto ninyong magtagal ng 3 minuto sa harap ng aking ama? 3 minuto? Sabi ko sa'yo, 3 minuto lang talaga. Bossing baka. Tingnan ko kung sino pa ang maihahanap ng pamilya Shen ninyo. Kung wala ng iba, dapat na itong matapos. Huwag. Huwag kayong magmadali.
Ano ba ang masasabi ko sa inyo? Ang tatay ko, 10 taon na ang nakalipas, ay nasa top 1-0 na ng Hero Rankings. Kayo, isa-isa, hindi man lang nakapasok sa Hero Rankings, dito ba kayo para maghanap ng gulo? Ayong masasamang tao ng Wang family. Malapit nang magbayad sa inyong mga kasalanan. At Wang, At ikaw, Shen Ruchu. Siya lang ang anak ng kapatid mo, isang maliit na bata. Bakit mo siya pinoprotektahan ng ganoon? Gusto mo? Mag-anak tayo. masamang tao ka. Masamang babae. Masamang tao ka. Tama na. Mahalaga ang gawain natin. Bata. Kasalanan mo ang apelidong Chu mo. Dapat kayong mamatay. Ang suntok na ito ay para sa senior brother. Para kay Lolo. Para sa pamilyang Chu. Tay. Impossible. At ikaw. Sagipin mo ako. Kiang impossible. Maliit na bata ka lang naman. Anak ng pamilyang Chu. Nangahas kang saktan ang anak ko. Dapat kang mamatay. Impossible. 15 taong gulang ka lang. Paano naging perpekto ang Wuji Fist? Tiyuhin. Hindi siya mamamatay. Chay. Dahan-dahan, Yuhua. Kayay, ayos ka lang ba? Ang tagal-tagal kong inalagaan, akala ko ba walang kwenta? Hindi mo man lang naresolba ang isang maliit na bata. Sino yan? Dalhin mo na siya rito. Ara na. Kayong masasamang tao, kung may lakas kayo, patayin niyo na ako. Patayin niyo na ako. Rutsu. Rutsu. King Cheng. Kuya. King Cheng. Kuya. Ina. Tama na. Patahimikin ninyo lahat. Akala ba ninyo wala ako dito? Anong gagawin mo? Pakawalan mo agad ang aking ina. Hahaha. Shen King Cheng. Nakakatuwa naman ito. Naniniwala ka bang ang anak mo ay magiging katulad ng kanyang ama? Mapupunit na maming kusilyo hanggang mamatay? Sumasama ka. Dunging na aso. Napatay ng aking anak si Wang Fengli. Siyempre mapapatay ka rin niya. Oh. Ganoon ba? Shen King Cheng. Sa tingin mo, ipapapalit ba ng anak mo ang kanyang buhay? Pamaligtas ka? Marumi mong kalokohan. Anong balak mong gawin? Ngayon, ibigay mo na sa akin ang Wuji Quanpu at Wuji Daopu. At nakakawalan ko ang iyong ina. Xiao Chuan, huwag mong ibigay. Ang iyong ama ay pinatay ng taong ito. Huwag mong ibibigay sa kanya kahit kailan. Batang lalaki. Magandang deal ito para sa iyo. Ha? Buhay ito ng iyong ina, Xiao Chuan, huwag mong gawin. Tahimik. Wala kayong karapatang magsalita dito. CJ.
Xiao Chuan, huwag mong ibigay. Xiao Chuan, Batang lalaki. Ang taong marunong umangkop sa sitwasyon ang nagiging matagumpay. Ibigay mo sa akin. Xiao Chuan, Kaya nga, talagang mababait kayong mga taga-Dacia. Napakadumi. Labanan na natin. Wala kang kwentang bata. Noon pa man, hindi kayo ng iyong ama at ina makatalo sa akin. Lalo ka pa ngayon. Sayang lang itong dalawang walang kwenta. Sa iyong kamay. Gagaya ka sa kanila. Hahaha. Lahat ba ng taga-Dacia ay katulad mo? Mahilig magyabang ngunit walang kwenta? Xiao Chuan. Mahina ang suntok, gamitin mo ang patalim. Xiao Xuan, saluhin mo ang patalim. Patalin? Noon pa man, hindi ako natalo ng ama mo. Ikaw pa kaya? Xiao Chuan, kung hindi mo alam ang walang hanggang patalim, tumakbo ka na. Huwag kang mag-alala, marunong na si Xiao Chuan ng walang hanggang patalim. Mabuti. Patayin mo siya. Ipanaghiganti mo ang iyong ama. Marunong ka pala ng walang hanggang patalim? 15 taon ka pa lang? Marunong ng walang hanggang suntok at walang hanggang patalim? Tingnan natin kung may henyo. Ang inyong Dacia. Hindi alam ng nanay ko ang walang hanggang patalim, ngunit alam ko. Hindi nakapatay ng nanay ko sa'yo. Ngunit ako, kaya ko. Xiao Chuan, patayin mo siya. CJ, walang hanggang patalim. Ang patalim ay sumisibol ng purong yang, siyam na pagpatay mula sa langit. Sige. Nanay, Xiao Chuan, nanay. Nanay. hayaan mong tignan ka ng nanay. Nagkamali ako.